Hi guys, good morning. This is JB. Good morning pa. This is JB and Tito Tony. Hello. So, inagahan na natin. mukhang may inaantay ata kay Tito dun sa ano, tapos hindi sumimo. Oo. Hindi, tatapos ako. Meron pang kasunod, kaya lang wala pa. Ayun. Babalik ulit po kayo na later. Dun ulit. Ayan, sige. Ayan, so kung may mga katanungan kayo guys, please feel free to comment down below. This is our Saturday live. So the topic for today is all about symbology. Oh my God. Ano nga ba ang ibig sabihin ng symbology? And ano ba yung mga meaning niya para sa atin? Each and every one of us has different interpretation kung ano man yung symbol na nakikita natin, di ba? So marami yan. Minsan kung ano-ano pa, di ba? Pero madalas, yung iba, sa mata daw po nila, mayroong mga floaters. Pero hindi naman cataract. Or hindi naman din yung glaucoma. So, yun po yung madalas nila ngayon tinatanong. Kasi di pa marami ngayon na-awaken or nagigising. Kaya nagugulat sila minsan para daw merong yung nakaguhat-guhit. Parang runes. Oo. Ayun. Talaga naman may floaters. Reality yun. Kasi yung mata mo meron ng problema. Hindi dahil merong esoteric. Ayan. Okay. May mga katanungan dito. Ano raw po pagka napanaginipan ang isang sinaing at saka nagsasaing? Well, yan. Isang simbolo yan. Ano ba yung isinasaing? Bigas. Bigas. Ang bigas sa ritual, yan ay isang ritual sa prosperity. At saka kapag hinagis mo yung bigas into the air, bababa yung tubig. May ulan. May ulan. At yan din ang inaalay kay Namgyalma. Si Namgyalma, yan ang bantay na Buddha sa kalikasan. So nagsaing ka. Naluto. Kung naluto, maganda yon. Kumain ka ba doon sa panaginip mo? Kasi kung kumain ka, ibig sabihin, merong end result. Kung nakita mo lang na nagsaing, ibig sabihin, may tsansa, pero hindi binanggit sa panaginip kung makukuha mo. Pero kung sumando ka doon, malamang makukuha mo. Kung tiningnan mo lang, wala yun. Tiningnan mo lang. So, dumaan lang yung oportunidad sa'yo. Ibig sabihin, wala kang ginawang aksyon. Kung nakita mo naman yung sinaing na sumusubo, naintindihan nyo ba yung sumusubo? Ganon. Masyado balalo. Sumusubo, ibig sabihin kumukulo siya. Kumukulo. At gumaganon siya. Ibig sabihin, nandyan na. Kunin mo na. Gawin mo. Ganon. Take action. Yun. Huwag ka magpaligoy-ligoy. Ang panaginip ay punong-puno ng symbology. Kaya kung hindi ka nakakabasa ng symbols, hindi mo siya ma-interpret correctly. Hulang kutsero lang ang alam. Maraming ganyan, actually. Ay, nako. Diyos ko. Tapos, pagka doon din po sa cards, actually, meron din mga symbolic meaning yung card. Hindi lang yan basta card lang. Di ba playing cards pwede rin pong gamitin? Oo, naman. Actually, kahit anong cards pwede, especially pagka-expert na yung humahawak. Pinagkagawa nila sa tarot card eh. O yun nga po. Diyos ko. Ang card dapat may symbols. Kaso dinuruwingan, merong ganito, ewan ko. Tapos kulang pa yung symbols niya. Kulang yung interpretation, kulang din yung meaning nun if ever pagka lumabas yung card na yun. Ayan, may question po. Ano raw po meaning sa pagka na naginip, nakita yata niya yung tita niya na nanganganak? As in, lumabas yung baby boy. Napakataba at cute. Siya lang po ang nagpaanak sa sarili niya. Buhay pa yung tiyahin mo. Incomplete. Buhay pa ba? Kasi kung buhay pa yon, ibig sabihin nun, meron siyang oportunidad, siya ang gagawa ng paraan para makuha nyo. Masama kayo doon. Pero kung wala na siya, malamang merong pinapahimatong yun. Oo. Mukhang meron kayong kailangan ayusin doon sa taong yun. Okay? Kung ano man yung anak. At saka kung sino man yung nire-represent nung anak. Nung anak na yun. At anong pangalan ng bata kung may pangalan. Yun din.
And guys, alam nyo ba, ang symbology, makakatulong yan actually halos lahat. Kasi yan din yung clue na binibigay sa atin ni universe. So, clue yun, clue. Diba? Mamaya ma-misinterpret nyo, sayang. Ayun. Alive na alive daw po siya. Alive yung bata. O, yun ang ibig sabihin nun. Naghihintay siya ng tsansa at kasama kayo sa maaambunan ng grasya na yun. Ayun. Wow, sana all. Ayan. Ano po ba ang hiwaga dito ng pagbabasa or interpret ng mga symbols? Oh, hiwaga, di ba? May hiwa. May ba? Hindi. Una, ganito. Para matuto ka o magkaroon ka ng kakayahan na alamin o magkaroon ka ng tamang interpretasyon sa simbolo, pag-aralan mo yun. Pero nagtuturo na merong libro. No? Kung hindi siya available sa libro, baka maibigay sa inyo ng Google search. Baka lang. Kailan baka maligaw pa kayo doon. Okay. Hiwa-hiwalayin natin. Kasi merong categorically ay diretso siya. Yun ang sinasabi niya. O nung nanaginip si Joseph the Dreamer, o yung nanaginip yung nila, yung kasama niya sa preso. Pinaliwanag niya may bakang mataba, may bakang payat. Sinabi niya yun. Merong tag-ani, may tag-gutom. So, isa-isa nating hiwalay-hiwalayin. Pero, merong panaginip na hindi siya symbology. No? Yung panaginip na, kamukha nun si Edna Tan, na kaibigan kong taga San Juan, no? Bata pa daw siya, nananaginip siya ng isang babaeng napakaganda, bumababa ng palasyo, nakadamit prinsesa, bumababa siyang ganyan, at palagi niya napapanaginipan yon. Tapos, nagkakilala kami, nagtanong siya sa akin. Sabi ko, alam mo Edna, past life dream mo yun. Ikaw din yun, pero hindi mo naiintindihan na ikaw yun, kasi iba itsura niya doon. Past life dream ang tawag doon. So, hindi laging symbology. Meron din direct meaning. Ako nung bata-bata pa ako, nakarating ako ng Italy, nakarating na ako Australia. Kasi sa panaginip ko, nakita ko yung estatwa ni Leonardo da Vinci. Yung pala ang Leonardo da Vinci Airport na nasa Rome. Direct akong nakita sa panaginip ko. Merong ganon. Tawag namin ay lucid dreaming. Hindi siya symbology. Actual siya. Aktualan siya. Oo. Pero maraming symbolic dream. Like for example, pagka kakamatay lang ng isa mong loved one, ayan, tapos bigla mo na pag-inipan. Minsan, may mga gusto silang ipahiwatig or ipadaan. The problem is, kailangan yung pumunta sa tamang tao para ma-interpret sa inyo yun ng maayos. Huwag kung kani-kanino lang at saka mema lang. May sabi lang. May kwento lang. Oh, diba? Maliligaw kasi kayo. Yan. Especially pagka yung namatay is marami pong naiwan. Diba? Tsaka nagbibilin pala. Kasi minsan nakala nila tinatakot sila eh. Yun yung mali. Hindi po kayo tinatakot. Gusto lang nila mag-explain or may sabihin sa inyo. Yun. Okay, especially pagka ang tao hindi nila naintindihan kung ano yung nangyari sa kanila. Hindi yun. Patay. Hindi niya alam na patay na pala siya. Yun din. Akala niya siya ay nananaginip lang. Oo. Patay na pala siya. Kaya nga. Yan. Ayan. Ano pa ibig sabihin pag nanaginip ako ng Ayan, i-move natin. Okay? Na nahuhulog ako sa dagat at muntik na po ako malunod kasi po talaga di ako marunong lumangoy. Fear yan. Fear of the unknown. Fear. Hindi siya totoong mangyayari. Sinagip daw po siya ng dalawa niyang kaklase nung college. Walang relasyon. Natatakot ka lang. Oo. And anxiety is actually seat of your emotions. Right now kasi hindi mo alam kung ano ba yung kung ano ba talaga yung direction mo. Ang buhay. Oo, naliligaw ka. Saan siya napupunta? Yung tipong stuck kasi marami niyan ngayon eh. Stuck somewhere. Oo. So ano ba dapat gawin doon? Laruin niya yung buhay niya. Tsaka ba't siya natatakot?
Exactly. Ano yung kinatatakot niya? Tsaka dapat dyan din po humingi siya ng sign, no? Oo, pwede. Ayun. Hingi ka ng sign. Sign para makapag-move on ka. Correct. Kasi ibibigay naman din yan sa inyo. Sabi kasi sa Buddhismo, ganito sabi, we die, and then we live. And then we die again. And then we live. So sabi ng Buddhist, why you have to worry? Sometime you die, and then sometime you live. Ganun yun. Pag oras mo na, oras mo na. Oo. Pag hindi mo pa oras, hindi mo pa oras. Kasi tanong nila, bakit namatay? Aba, ewan ko. Yun din. Especially ngayon, yung kung ano yung sinapat ngayon ng Dubai. Di ba? Yung mga kababayan natin dyan, OFW sa Dubai. Hindi, Hello kasi po. dyan sa Dubai, nagsisiding sila dyan. Humihingi sila ng tubig kasi nga hindi naman plenty of water in lugar na yan. So naabuso yung kalikasan nila. O di, yan ang backfire. Ang tawag dyan, backfire. Na nagmukhang ilog yung ano. Oo, kaya nga eh. Yung area ng Dubai, pati doon sa airport. Correct. Ang sayang doon yung mga gamit, pati yung mga sasakyan, ang gaganda Hindi, may pa tornado. naman. Yun pa, yung sandstorm nila. Nagagalit yung mga elemento ng tubig tsaka ng hangin. Kasi pinapakailaman. Oh. So, tama Hindi lang nangyari din. doon sa Yolanda. Yaw po. Yung nangyari sa Yolanda, ganun na nangyari din dyan sa Dubai na yan. Gawa din yan ng tao. So, ngayon, anong dapat gawin? Magdasal. Wala namang ibang pwedeng gawin. Oo. Hindi magdasal. Magdasal at saka makiusap. Yung mga taong nakakaintindi, mag-alay. Diba? Mag-alay kayo ng real. Ay, joke. At saka humingi sila ng tawad. Oo, tawad. Yun yung importante sa lahat. Huwag pa kayo magmalaki doon na... Kasi kumbaga na-abuso. Na, Paano okay mga kami. Muslim sila doon? Yun, sa gin. Doon na lang sa bahay. Oo. Doon kayo mag-alay. Marunong naman din sila, pati, di humingi rin kayo ng tawad kay Allah. Oo. Doon sa mga nagawang mali, at saka sana matulungan kayong maisaayos yung lahat. Kasi ang mundo ay buhay, hindi yan patay. Ang kalikasan ay buhay. Ang lupa, buhay. Kaya nga, di ba minsan may parang umaangat-angat pa na lupa? Oo. Para lumilindol-lindol. Oo, mafe-feel mo yan. Especially pagka, settled ka doon or di kaya nakakonek ka na mismo doon sa bahay niyo. Mariramdaman mo yan na gumagalaw yung bahay. Yung bahay. Kaya dito na-experience nyo na yung gano'n. At saka minsan, di ba, pagka init na init tayo, biglang lalamig. Kasi yan nga. Oo. Pero hindi yun multo, ha? Akala nyo multo. No. And guys, kung may mga katanungan pa kayo, please feel free to comment down below. Tito, paano natin madedetermine kung past life, future yung napapanaginipan ng isang tao? Hindi niya basta makakategorize, not unless nagkonsulta sila sa kagaya natin na may interpret yon para sa kanila. Kasi kung kayo mismo mag-interpret, ang mga sagot nyo doon puro baka, kabaw ka ba? Ganon. Baka kabaw ka ba? Ayun, maraming ganyan. Intindihan nyo ba yung baka kabaw ka ba? Hindi. Ano pong translation, no? Cebuano. Baka, kabaw. Ka ba? Ayan. Okay. Marami kasi nagkakamali pagdating sa dreams. Yan din. Minsan akala nila yayaman sila pagka yun yung napaginipan nila. Ano? Diba na naginip ng number daw ng loto? Basta na naginip ka ng number, loto? Hindi. No. Hindi ka rin. Mamaya number mo pala yun sa heaven. Oo, diba? At saka minsan may computation dyan doon sa mga numbers na lumalabas at saka sa dates. Okay? At saka meron din po yung taong puro direct dream lang lahat. Meron direct dream. Meron direct dreamer. Wala kasama yung ng mga lucid. Oo. Ano po ibig sabihin sa panaginip? Kung namatay yung auntie ko at nasa kabaong siya, patay na ba yung auntie nyo? Merong pagbabago sa buhay niya, pero hindi naman sinasabi na mamamatay na yun. Baka pagbabago. may mag-e-end na chapter dun sa life pagbabago niya. Okay? Ang death, guys, sa dream, hindi means na death talaga yan. More or less change. Okay? Pero maswerte rin yun kung nasa kabaong siya.
posible na merong mana na para sa kanya na hindi niya nakuha yun. O ipaglalaban niya yung mana na yun. Okay, ganon. So, for those of you who have questions po, please feel free to comment down below. This is our Saturday Live. Kamusta tito ang mga nakaraang araw niyo? Linggo din. North to south, south to east to west. Oh my God. Ay nako, Lord. Ayan. Di pa nga kami nagpupunta sa Bacolod. Ayoko. Ano naman, nahihirapan ako. Tapos si June Atienza, yung kaibigan ko taga Mindoro. Ay nako. Punta raw ako sa yung pangalan ng lugar nila. Nalimutan ko na eh. Pero malapit sa San Jose. Aba, iikutin namin ang Mindoro. Aba, nako, nakakapagod. Ako baka hindi nyo alam, ilang taon na ako. Matanda na ako. Ayan, sir, yung ate ko, critical condition na sa hospital. 3 days ago, bago siya na hospital. Napanaginipan daw niya, papa niya. Napatay na. Sabi niya daw sa papa niya. Tapos ate mo. Ate niya. O di tatay mo rin yun. O hindi mo tatay yung papa niya. Laruin mo yan ha. Ayan. Tapos? Magaling na raw. Sabi daw ng tatay nila, magaling na raw siya at saka wala na raw sakit. Ngayon, may usay na siya. Nasa hospital pa rin po, critical. Baka sinusundo na siya ng tatay. Ayun. Pagdasal na lang. Pagka mga ganyan, mahirap kontrolin. Especially pagka walang permiso. Hindi yun eh. Paano mong i-aning kamatayan? Pagka oras na. Magagalit si Haring Kamatayan sa inyo. Pagka gusto nyo pang ipa-extend. Pero extend. hanggang doon na lang. Mahirap. Swerte mo kung ma-extend ka. Ayan. 50-50. Ano ba nangyari? Mamaya, aneurysm. Depende rin kasi yan dun sa case ng katawan ng tao. Kung talagang, alam mo yun, masyadong worn out na yung katawan niya, wala na tayong magagawa dyan. Pero ang katawan merong tawag self-healing. Meron yan. Meron sa katawan natin yan. Pero ang problema, different types of persons, different factor yung self-healing ability nila. And the more you worry, the more you the more it decreases at saka the more you destroy yourself. Kasi nagwo-worry ka Once na nag-worry yung tao, lalabas yung free radicals dyan. And then yung sumisira sa mga cells natin. Okay? Kung masyado kayong worrier, kaya minsan, di ba, alalang-alala tayo, or di kaya pagka sa work, super busy tayo, tsaka super dami nating konsumisyon, kita nyo yung itsura nyo, ang tanda-tanda. Di ba? Diabetic po siya, tapos last week, dialysis po niya, nakatubo siya. Oh, Diyos ko. And sabi namin sa asawa, wag na pahirapan si ate if time na, pero ayun, pinatubuhan pa rin. My God, kawawa naman. Okay. Pagtubo pa lang na yan, ang sakit-sakit na nun Tsaka mukhang bumagsak yung sugar niya kayo kung bakit na ganyan. Delikado sa isang diabetic person pagka biglang bumagsak yung sugar nila. Yun yung worst case. Dalawa yun, either hypoglycemia or hyperglycemia. Mas mabuti pa yung hyper kaysa sa hypo. Masosolve yung hypo madalang. Oo. Okay. Pero pagka ganun, kailangan nyo pakainin kagad ng sugar water. Or di kaya isang kutsarang asukal, hindi kutsarita. Kumain ng black chocolate. Ayan din. Okay. So guys, kung may mga katanungan, magtanong na. All about symbology. Ayan. So sa runes dito, madalang ba po ba yan ngayong gamitin or madalas? Kaso nga lang, iba't ibang gamit na nila, di ba? Then tsaka may statement. May statement ang runes. Tinatawag na rune magic. Ayan. Pero pag pinag-aralan mo yung runes, at saka tapos nagbasa ka ng mga ritual nila about runes, yun may kasamang mahika yun. Ganon din po tito dun sa sigil, diba? Oo. Ang sigil, symbols din. Pero ang sigil ay may tawag, mysticism. Mystic.
hindi basta pinapakita yung sigil. Kasi sa sigil, kaya kang kulamin. Sigil mo lang, alam na, kulamin kita. Oo. Kung kabisado ng isang tao ang iyong sigil mismo, ayan, pwede kayong maanuhan. Yayariin kayo. Kasi if ever, tatawagin niya kayo doon, i-conjure niya kayo. Diba? Conjuration part din yan doon sa sigil magic. Okay? Magkakadugtong yan. So, we will delve deeper soon. Ang hirap. Oo. Mahirap yan. Masakit sa ulo, actually. Kamukha mga ginawa nila, yung ganun. Kunwari, ribbon. Yung Feo na yun, success yun eh. Pinakalat ng mga... Kilala nyo na kung sino yun. Ayoko lang naman yung mga pangalan. Kasi sakit sa tenga eh. May chismis about dun Ayoko lang. Feo ang tawag. Yung ganun Yun, parang saranggola ni Pepe. Oo, na may walang tali, may buntot lang dalawa. Okay. At saka dapat dito sa harap siya ng bahay, no? Nilalagay or di kaya dun sa main gate. Correct. Para mag-attract. Okay. Ayan. And usually, paano po ba yung ginagawa? Ina-activate. Actually, merong ritual. Dun muna na tayo sa Feo. Feo, gano'n, no? Ano yun? Bibigyan ko kayo ng example. Noon kasi, na-involve ako dyan. Tsaka tinuro ko talaga kung paano gawin. Meron kang drum. Tapos, hindi lang siya Feo. Kasi Feo, tas ganun. Sabay-sabay yung tambol. Ang kinukonjure mo doon, maging successful yung ginagawa mo. Pero meron din chaos magic doon. Meron din. Binibigyan nila ng delay. Ayokong sabihin. Mamaya, kung ano na naman sabihin ng ibang tao dito. Pero, bago ka gumawa ng rune magic, meron kang bato, magpaukit ka ng ganyan, magtanong ka sa bato. Kung ano yung lumabas at binasa mo, kung negative yun, ibaliktad mo. Ganun ang paggawa. Tsaka merong merong rhythm. Yung parang ginagawa ng mga Polynesian. Ay, mga maingay. Oo, pero hindi yung maingay kasi ang kinukonjure nila yung mga Diyos. Oo, at saka yung frequency kasi noon, kaya ako nasabi na medyo maingay. Yun. Minsan ayaw natin nung ganong tono. Tama. Pero pag ayaw ni Odin, huwag ka na mag-rune magic. Ang una mong lalapitan si Odin, hindi si Loki. Hindi rin si Freya. Basta si Odin ang una mong lalapitan. Kasi siya isa sa pinakamatalino na Norse sa mga Norse god. Kung gusto mo si Mimir, okay lang. Kaso nga lang, trickster yun. Mamaya maloko kayo. Si Odin. Okay. Ayan. Ano tong sabi niya? Ayan. Tapos po, ang dami niya nakikita sa hospital na tao. Ang dami daw po naglalakad. Wala naman po. Pati yung duwende na alaga ng papa ko noon, sinasabi niya parang malapit na po siya. Pagka ganon, yung... ano na lang, iasa na lang natin sa Diyos lahat. Oo. Kasi mahirap magbigay ng conclusion, pero mga ganyang sinyales, paalis na yan. Paalis na. Tsaka mahirap. Ganun lang istorya. Ayan, yung boses doon natin para taon tayo, naka-voice over. Pero bakit? This is our regular voice. Nangyari. Ay, wala rin tong function na walang Okay. Ayan. Also, sa crystals, pwede rin yan isama po, yung rune magic din. Hindi, yung crystal, samahan mo ng itlog. Yun din. Pwede rin siya pero gawin. Kung nandun na si Haring Kamatayan, how could you? Pag wala si Haring Kamatayan, pwede. Kasi minsan talaga pag makulit ang tao, siya na mismo ang It's already done. Oo. Eto, meron lang akong ikukwento sa inyo. Ang pangalan niya ay si Melencio Sabino. Sikat yan sa mga nag-aaral ng mga kalihiman. No? Si Melencio Sabino ay isang magsasaka na taga-South. Nakapulot siya o nakakuha siya, nakabungkal siya ng mga maraming libro. Ginamit niya yun. No? Pero to cut the story short, si Melencio ay sa katandaan niya,
gumamit ng Maayka. Nako, ang dami ng sumundo, sumalubong. Pumunta yung pinakahuli, yung Haring Kamatayan. Galit na galit si Haring Kamatayan kasi hindi niya makuha si Milencio. Yun ang trabaho nga niya, di ba? So, nag-report si Haring Kamatayan kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, yung Milencio, hindi namin makuha yung kaluluwa. Sabi gano'n. Sabi niya, bakit? Ay, hindi ko nga namin makuha eh. Sige, ako na lang bababa. Umaba ang Panginoong Jesus. Tinawag si Milencio, Hoy Milencio, umuwi ka na. Right on the spot, namatay si Milencio. Ginagamit niya yung nalalaman niya sa lihim eh. Para hindi siya makakuha ni Modmomo. Lolo huwag ka magalit. Ayun, ganun yun. Marami nag-defy ng death si Moises. Defied death. Pero bumaba naman yung lolong Diyos. Bumaba. At Moises, bakit ayaw mong umalis? Gusto ko makapasok ng Kanaan eh. Hindi, sinumpa ka na nga eh. Paano yun? Nga, sabi ng lolo. Pag nga, sinipsip ng Diyos yung kaluluwa. Namatay si Moises dahil sa halik ng lolo. Yun. Kaya nga, meron tinatawag na kiss of death. Yun na yun. Yun ang kiss of death. Hindi yan yung kwentong kutsero lang. Totoo hindi, siya. Meron talagang kiss of death. Kaya na mamamatay ka dahil dun sa halik. Kasi nga, kinuha pala yung kaluluwa mo. Sinipsip. Yung kaluluwa natin, nandito eh. Andito. At saka yung kaluluwa natin, maliit lang, ganyan lang. Siguro mga half a foot or less than half a foot. Pag sip-sip nun, tanggal na yun, wala na yun, nandito yun eh. Oo. Nandito sa, ang tawag ito sa, shoulder bone. Diyan siya nakaipit. Alam mo, gamit nitong shoulder bone, nakaangkla yung kaluluwa. Nakakapit siyang ganyan. At pag kinuha yun, numagaling, whoop, wala na. Dudukuting ganyan. Sa ano yan? Ano yung tawag dito? Anthroposophic medicine. Okay, naka-encase dito. Kaya itong voice natin, very important to. Hindi lang yan basta voice. Kasi bakit pwede tayo makapag-imitate or makapag-produce ng sound of vibration or different types of frequency. Pero merong frequency or voice or sound na ayaw ng mga mesungay. Takot sila doon. Takot. Anong tito? Yung mababa or yung mataas? Matinis. Ayun. Usually ends with X or Z. Pag narinig nila yan, hindi na nila alam anong gagawin nila. Kandarapa na sila. Sabi naman ito, ulul. Wala naman ako sinasabi. Kasi for them, para sila unti-unti magkakaroon ng migraine. Tama yung sinabi mo migraine. Ayun. Tapos hindi na nila alam kung paano. So yun sakit sa ulo. Inom ka na lang dito ng Saridon. Uy, wala akong sinasabi Maupo ka dito para magsalita ka. Oo nga, para makausap ka namin at saka makakwentuhan. Ano ang iyong storya? Ayan. Sabi niya, ayoko sumali dyan. Dahil mo nalalaman eh. Mas marami pa siyang alam kaysa sa atin. Mga lihim. Ano ang iyong kalihiniman? Diba? At saka bakit ka na parito? Yun na yun. Ba't ka na parito? Anong kailangan mo? Minsan yung simbolo o symbology na sinasabi, minsan nakasulat na eh. Oo. Hindi nyo nakikita. Ayun no. Maski actually sa problema ng isang tao, kung ano yung katanungan nila dun sa problema, nandun na rin yung sagot. Andun na, nakapaloob. Diba? Ang ating alamin is kung paano siya ma-decode or mahihimay-himay. Ang problema kasi, pagka nag-process yung utak natin, magulo eh. Ang daming what if, ang daming what not. Tagalog ba yun, magulo eh? Ang magulo sobra. Tagalog ba yun, magulo eh? Magulo eh. Ayan. Kaya sobrang gulo. Parang Polynesian. Hindi, babalik tayo sa mga simbolo Yung simbolo kasi, binibigay nila yan kasi hindi nila ma-voice out. Kaya binigyan ka ng simbolo. Ulan-ulan, umaambon-ambon. Simbolo yun Hindi siya basta ulan, hindi siya basta ganyan. Tapos yung napanaginip daw niya, kidlat. Anong itsura ng kidlat?
Kidlat. Hindi, ano itsura? Sulat mo, drawing mo, tingnan ko. Tsaka anong kulay, ano yung size. Kaya nga eh. Madami actually ang symbolism, kaya kailangan be specific when you are asking. Oo. Kasi mami-misinterpret namin yan. Though we have an idea, kasi nakikita namin kung ano yung nakita mo. Oo. Kaya namin yun gawin. Hindi kami yung basta putso-putso na nakikinig dun sa kwento mo. Minsan kahit may ginagawa kami, alam namin kung ano yung sinasabi mo. Nagbaba ang maangan lang kami. Oo. Kasi ikaw mismo, kailangan mag-voice out, kailangan magsabi. Hindi kami pwede mag-preempt. Yan yung symbolism namin. Hindi, kailangan nilang sabihin right from his or her mouth. Oo. Kasi kung tuturuan natin siya paano niya nakita, baka hindi yun. Baka hindi yun. At saka baka ma-misinterpret or di kaya ma-preempt namin kung ano yung dapat na pwede mangyari sa inyo. Kasalanan pa namin din dun sa mga Lords of Karma. Diba? Sagutin natin yun. Masakit pa naman sila sa ulo kausap. Matigas. Oo. Wala kang doon. Unbending. Walang kawala. Unbending, uncompromising. Wala. Kasi yan yung will nila. Okay? The more on na magmamatigas ka, ganun din sila. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, yung divorce, sabi nila, sabi ng mga Israelita, diniklara na nga ni Moses, meron divorce sabi ng mga tao. Sabi naman ni Jesus Christ, baka naman sapilitan lang. Pinilit nyo lang siya na yun ang sabihin. Pero mali. Sabi niya, hindi pwede yung divorce. Yun ang sabi niya. Kaya yung ibang tao, ang hirap ngayon kumuha ng divorce paper. Hindi, naglalagay lang ay. Hirap po dito. Especially pagka walang grounds. Lagyan mo ng grounds. Pagka mababa yung grounds nila, Usually, ang grounds naman na nilalagay, insanity. Yun nga, commonly. O kung hindi man, yung question of gender. Yung binibigay. Yun din. Okay. So guys, katanungan pa, this is our Saturday live. Magtanong na kayo tapos mamaya pagkatapos nitong natin, saan kayo magtatanong. Hindi ko talaga kayo kakausapin nun. Okay? Huwag kayo mag-message right after nung live natin. Ngayon dapat kayo magtanong. Okay? Kaya nga to ginawa. It's just because para makapagtanong kayo ng libre. Mga tao, kukunan pa nila yung yung ulap. Yan, kitang-kita yung ulap. Ayan, si Jesus Christ. Ano ba yan? Seryo? Kaya mo ka magawa ng imahin Kaya mo magawa ng imahin. Kasi, ang isip ay makapangyarihan. Kaya mong gumawa. At sabihin mo na ito siya. Oo, ganun yun. Kita mo kung bakit maraming napaniwala yung tao dun sa Agoon. Diba? Si Jujel. Sabi na matatanda, ito yung aral na pag-aralan ko bata pa ako. Sabi nila ganito. Kapag daw ang santo o rebulto ay nagmilagro sa demonyo, alam niya ninyo, hindi pwede magmilagro yan. Hindi. Dumudugo yung mata, dumudugo yung muka, Okay na actually yung blood. Hindi na yun hindi na yun sa unholy yun actually. Kaya nga FYI, one of the unholiest things is yung blood. Okay? And one of the sacred things din is yung blood. Kaya mahirap tanggalin basta-basta. Ayaw kainin ng mga Israelita yung ostia ni Jesus. Kasi body and blood. That's cannibal. Cannibalism. Ayan. So, kung may mga katanungan kayo, feel free to comment down below. This is our Saturday Live. The topic for today is all about symbology. Sa akin naman, hindi ko kasi masabi sa inyo or makwento sa inyo yung dream ko kasi direct siya. And mostly, ginagamit ko yung dream ko. Actually, talagang future siya. Minsan future, minsan sa ibang realm. And dami ko pang ginagawa. Nasa YouTube channel ko yung... Kaya lang ngayon, diniscontinue ko siya. Kasi ang dami-daming symbology, baka magkaligaw-ligaw sila. Ay, opo. Di ba? Yung mga commons na lang, Tito, yung mga dapat commons na talagang binibigay ko yun. Pero yun, panoorin nyo yung 3H. Ayun. Yeah. Hiwaga, himala. Himala, hiwaga, hinagap. Hinagap. Ano, Tito, yung hinagap?
Alaala lang. Parang hindi siya realidad. Ayun. Bangungot, hinagap yan. Oo, minsan kasi hindi talaga bangungot yung napapanaginipan natin or nightmare. Minsan yun yung mga worst fear natin. Fear lang, fear. Fear of the unknown. At saka bakit ba tayo nagkakaroon ng mga ganyan? Para saan ba yan? Pag natulog ka, ando naman yung kaluluwa, hindi naman maalis yun eh. Not unless lakwatsero kayo. Oo, siya. Wala, inihila. Saan nagpupunta? No? Pero may times, hirap ako makatulog. Baka ayaw kang matulogin. Yun nga eh. Hirap ako makatulog. Tipong alas 2 sa alas 3 gising pa rin ako. Before po yan yata mag-eclipse or after mag-eclipse, ganun ako. Sinasabi nga yan, takot nga si Celia. Si Celia Kagdak doon sa April 8. Bakit? Dahil solar eclipse. Sabi niya, dito, takot si Mami. Ba't ang ginawa? Nag-shopping. Pinuno yung mga namin. Yung mga nalagyan namin. Baka raw magkaubusan na pagkain. Sabi ko, kayo mga vlogger kayo, nananakot kayo. Bahala kayo. Kaya nananakot kayo eh. Ayan, meron. Para sa kaalaman ninyo sa buong taon, 12 ang solar eclipse. 12 rin ang lunar eclipse. Kuha nyo? Ilang taon na ba tayo? Ako, ilang taon na ako ngayon? Ilang taon na si JB? 30 plus years na merong solar eclipse. At saka embrace the change. Nga. Kahit masama yan, ibig sabihin, may meaning yan. Hindi yan basta-basta. Tapos kinukonjure yung World War III. Yun pa. Oh my God, ano ba? Ano ba kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang magkaroon ng giyera? Kung gaano rin kahirap mag-ayos. Sa Amerika, pinag-uusapan ngayon, mag-aaway ang China at Pilipinas, ha? Pero tito, ang kutob ko, involved din si US doon sa nangyari sa Dubai eh. Ang tawag dyan, may tawag dyan eh. Nakalimutan ko yung tawag. Concerted. Consented Concerted, yung kinumpasan. Oo. Ano yun? Basta gawa. Orchestrated. Orchestrated, ganyan. Or syndicated. Orchestrated war, actually. Ganyan naman talaga para magkaroon ng pera. Ganyan ang Amerika eh. Pag wala siyang pera, ayan, dami nilang armas eh. Tapos ngayon, sino ang bobotohin ng mga tao? Huwag nyo nang iboto ninyo. Si Trump o yung matanda? Iboto ko si Trump kung ako Amerikano ha. At least, merong isang golden hair. Ang tanong, lalabas na naman yung mga dyan. Racist sa mga incheck. Ewan ko. Diba? Talamak actually ang pagiging racist ngayon doon sa US. When it comes to Chinese people, sinasaktan nila at saka kung ano-ano pang ginagawa nila. Wala naman mga singkit doon. Yun nga, nainggit lang sila sa mga singkit. Kasi magagandang putis at saka hindi tumatanda. Malalago pa yung buhok. Kasi parang yung kain nila ng adobo. Adobo na chicken feet. Legit kaya yun. Maganda yun sa skin actually. Legit. Ayan, ano raw pong ibig sabihin pagka, dreamless sleep po? Dreamless sleep? Wala kang dream eh. Anong gagawin mo? Ando ka lang, nakahiga ka lang. Diyan sa body of blood and flesh and blood. Nakahiga ka lang. Natulog ka lang. Wala na. Pero maganda yun just for the sake na magkaroon ka ng peace of mind. Oo. Pero ibig sabihin yan, yung tao na hindi nananaginip, may problema yan. Alam mo, problema mo. Nandun ka lang sa plane. Hindi ka umalis. Hindi ka umalis. Kailangan umalis ka. Pero dito, totoo po ba yung mga kwento-kwento before na may yung tungkol dun sa natulog yung isang tao tapos ang tagal bago magising? Ilang araw bago nagising? Ako nung nahulog ako sa bintana 2-3 araw ako di nagising Natutulog lang ako. Nasaan kayo nun? Sa bahay nila Cordia. Sa bahay ng nanay ko. Pero yung dream nyo po, saan kayo napunta nun? Well, may mga puro madidilim nakita ko doon nung bata pa ako Sa pagkakatanda ko, may mga pinuntahan kong mga madidilim na lugar. Yun.
Pero nung bago ako mag-albularyo, hinatulan ako ni Mama Mary. Gusto mo, ayaw mo. Mahirap kayo mag-albularyo. Mahirap yan. Masakit sa ulo. No point of turning back. When the devil knows you, patay ka. Pag hinto mo, yari ka. Hindi ka makakahinto. Ay, ayan, huminto na siya. Then, tirahin natin. Kasi kailangan guard up ka pa rin until the moment na malapit ka na. Kaya nga. Kung hindi, lagot ka. Tapos yung pinag-aaralan pala namin noon, bagay si Johnson, hindi niya tinuloy eh. Ako, sinubo ako ni Johnson ko eh. Tapos, sabi ko, Kuya Johnson, yung tinuturo ni nangungulam. Pinamemorya ko na. Nakakatakot, no? Ayokong gawin. At saka yung Wayne yan, doon marami yan sa Indonesia. Ay, marami. Marunong sila. May isang bayan sa Indonesia, hindi ko babanggitin, na yun ang Yogyakarta. Isang bayan dyan, yung natatandaan niyo yung Krakatoa. In Java, West Java. Diyan, isang tribo. Binibigyan ng pagkain, binibigyan, sinusuportahan sa pag-aaral. Ganyan ang ginagawa nila, mga kalihiman. Ang nagkwento sa akin yan, mismong taga doon. Ayun din po yung lumabas doon sa around 1600s yata doon sa US. Mga Krakatoans. Yan, sila na yun. Yung biglang nawala yung isang village. Sila na nga yun. Marunong silang mag-magic. At kung ikaw ay manggagamot at yan yung na-encounter yan, ay, nako, maghanap ka na ng katropa mo. Pupulutin ka sa National Mental Hospital. Pwede nilang sirain yung ulo nyo. Okay. Ayan. During this time po, meron po bang major symbolisms na hindi normal natin alam kung ano ang meaning? Symbolism about the humanity as a whole po yung question ko. Changes tayo eh. Going towards changes tayo. Kaya sa tarot card, yan yung baligtad na temperance. Nagmamadali, ang tao naman ay mabagal. Kaya dumami ang mga UFO kasi, ang babagal ninyo, late na tayo. We are late, ilang years ba? Hindi years ha? Light years. Light years actually. 100 plus light years? Late tayo. Ang alam nyo ba kung sino ba yung nagpapadali sa atin? Tayo rin. Number one major contributor. Sarili natin. It's just because tayo mismo nagbigay ng permission para madelay tayo. Correct. Secondly, social media. Isa yun. Pero kasi ang social media, yan eh. Dual, parang purpose. Oo, dual purpose siya at saka double-edged sword. Kaya nga. Pwedeng positive, pwedeng negative. Kaya tawag nila sa Tagalog yan, kapural eh. Oo. Kapural yung social media. Mabagal tayo, hindi po sa ascension. Ang ascension pagka namatay na po tayo. Patay ka ng ascension. Wrong term po yung ginagamit. Level up pwede or upgrade wala nang pwede. na-ascend yung dalawa lang. Kahit na si Buddha, hindi na-ascend yan. Hindi pwede mag-ascend basta-basta ang isang tao, not unless na-achieve na nila lahat kung ano man yung dapat ma-achieve. Diba? At saka, ano ba ang tunay na purpose ng tao? Yan ang dapat malaman ninyo. Ano ang purpose ng tao? Ano ang purpose ng bawat individual na nanonood dito? Yun din. Okay? Ayan. Okay, Naalam nila lihim. Hindi nila alam. Ang unang dapat nilang diskubrihin yung sarili nila. Diba? Sinabi na nung nung sino ba yun? Plato? Ni Plato, know thyself. Pag hindi ka know thyself, wala na yun. Oo. Wala ka na know thyself, wala. At saka kailangan nyo rin alamin yung capability nyo. Minsan kusa yung lumalabas as we grow old. Correct. Okay? Unti-unti yan. Hindi yan yung immediately intindi mo na agad yung sarili mo. Hindi ganun yan. Learning is just like living your life. Hindi, may grade 1, may grade 2, may doctoral. Oo. Hindi ka pwedeng tumalon doon. Walang skip. At huwag kayo magtatanong sa grade 1 kung doctoral na kayo. Walang shortcut. Lalo lang kayo mababaliw. Or lalo lang kayo maguguluhan. Naalala ko si Chad Aquino. Tinuturo ko na sa kanya kasi tapos na siya sa level 1 eh. Tinuturo ko na yung AEOO. Biglang sinabi niya sa akin, Sir, mahihinang klase naman tinuturo mo sa akin eh.
Sabi ko, hindi mo pa ka na-spelling yung A, E, I, O, U eh. Wala ka pa dun eh, may XYZ pa. Sabi ko gano'n. Yun yung problema yung XYZ pagka nalaman din ng iba. Tsaka yung sinasabi ng mga ibang vlogger na huwag kayong basta naniniwala sa mga orasyones, sa TikTok, sa social media, bla bla bla. Kasi yung iba doon, misspelled. And mispronounced. Yes. Kami, meron kaming kopya, na original na kopya, na ba't niya iniba yung letra? Ibig sabihin nun, niligaw tayo. Kasalanan nila yun. Kasalanan nila. It's on them. Kaya ako pag nagturo ako ng orasyones, totoo na yun. Magugulat kayo, hindi ko tinatago yun. Pero, yung nga, sa panahon ni Sabino, sabi ng anghel ganito. Sabi niya, alam mo, yung libro na yan, tumalon. Kasi yung page 1, nilagay niya sa page 60, halimbawa. Yung page 60, nilagay niya sa page 3. Ganon na nangyari. Paano anong gagawin mo ngayon dun? Tapos binenta pa nila Milencio ng mahal, yung libro na yun, Nako, si Arman Salazar, tuwang-tuwa. Sabi niya, bro, meron na akong lihim na karunungan. Sino sumulat? Sabi niya, ito. Dali. Sabino! Sabino, sa baliw ka. Sabi ko, Arman, mag-meet tayo. Tuturo ko sa'yo. Natutuwa ako dyan sa Arman na yan. Ayan, Pero si Arman, matalinong tao din. Oo. Matalinong tao yan. Kung gusto niyo ng lihim na karunungan, magtanong. Sa kanya. Kay Tito. Tuturuan ko naman kayo. Hindi ako magmamaramon. Gusto niyo mag-start ng class. Pero dapat around 15 person dapat yan per class. Una, pag-aralan nyo muna yung vowel. Kasi ang vowel, ganito iceberg. Ano tawag doon? Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Ang pangalan lihim ay 10 letra. Yun ang perfect number. Pero merong 7. So, ibig sabihin, kung mag-aaral ka ng letra, uunahin mo ang vocales. Ang vocales, yan yung vowel. Huwag yung consonantes. Kasi yung consonant, nandyan na tayo sa consonant. So, ibig sabihin, halimbawa, ang pangalan na halimbawa yun, A, E, I, O, U. Hindi naman siya pronounce talaga ng A, E, I, O, U na merong guttural o hinto. Hindi. Ayo. Ganun ang basa. Ayo. Ganun. Pero 5 letra lang yun. Kailangan maging 10 siya o 7. At kinakanta siya. Example. Pangalan ng panggagamot. Okay. Ang dasal ng panggagamot, dadasalin mo, siyempre, tatawagin mo ang Lord Jesus Christ. Tawagin mo yan. Hindi naman Jesus Hindi tinatawag yung Jesus. In the name of the Lord Jesus, I compel you na heal. Hindi ganon. Hindi ganon. Okay. Sabi niya, Yahoo. Ang Yahoo ay HVH. Yodehe, Babhe. Isa sa mga letra ng alfabeto ng Hebrew, o kung ano man yan, na nandoon sa Psalm 119. Basahin nyo yung Psalm 119. Kasi ang Psalm 119, kahit hindi kayo marunong mag-orasyon, yung 119 na yan ay ginagamit namin sa pang-exorcise. Kuha nyo, mga demonyo, pag narinig nila yan, takot sila dyan. Takot sila sa Psalm 119. Bakit? Kasi ang Psalm 119 ay kabuuan ng Tree of Life at saka Tree of Knowledge. Pag nagsama yung Tree of Life, Tree of Knowledge, malamang sa alamang, sabi ni JB yan. Yan na yung yan na yung first Saturday. First Saturday and yan. first Friday. Yan, yung first Friday, first Saturday. Diyan nakikita ang Tree of Life at Tree of Knowledge. What more can you ask for? Kung mayroon Tree of Knowledge, kasama na yung kabuhayan mo doon. Pag sinabing Tree of Life, kasama na yung spiritualidad mo.
salba ka na doon. 119. Wala nang iba. Huwag ka na mag-aaral ng ibang orasyon. Tapos ito kasi pag nagdasal ka ng orasyon, kailangan, meron pambuhay ka, may pang-andar ka. Kabisado mo dapat yung Sator. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, kailangan kabisado mo yan. Kasi diyan ka hihingi ng pampaandar eh. Hindi aandar yung orasyon pag walang Sator. Buwan nyo? Ngayon alam na ninyo. Pag wala nang di aandar yung orasyon mo, kahit ano pang memorya mong gawin mo na binigay ni TikTok, kailangan maglagay ka sa huli. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Nignimi, Jesus, Salbame kung sinasalba mo yung sarili mo, or Ayudadme kung nagpapatulong ka, gumagawa ka ng invisibility, gamitin mo yung Ayudadme. Kuha mo? Hindi ganun kasimple. Hindi. At saka, may paghingi doon sa 4 na sulok ng daigdig. Yun yung, ano to? Tama, yung Sator din. Sator. Pero bubuwi mo yun. Hindi lang hanggang Nignimi Jesus. Meron pang karugtong. Mahaba yung karugtong. Adonanam, Rehop, Ognat sa Ognat, Tadhaksak. Kasama yon. Rex Christum Deum Abam Abelim Abiste. Krium Kakam Bambao Bim Jerusalem. Yahu Yeshua Masha Abracadabra Emmanuel Ya. Ganon! Ang dasal. Huwag na kayo mag-isip. Tinuro ko na. Baka i-replay nyo na lang. I-replay nyo and I will try to cut it for you and i-upload din dito. Oo, para malaman ninyo, ha? Yung mga symbology. Yung mga symbology na sinasabi natin, hindi naman namin pinulot siya sa Google search. At saka itong symbology namin na tinuturo guys sa inyo, ito yung talagang applicable para sa atin ngayon. Oo, modern times. Hindi to yung nakaraan, hindi to yung traditional, hindi to yung sinauna. Kaya nga eh. Okay? Wala nang kwenta ngayon ang sinauna. Hindi na siya ganun namatay na nga si Ruben Icleo eh. Hindi na ganun ka-powerful, not unless alam nyo yung totoong ingredients. Oh. Si Ruben Icleo, yan ang founder ng PBMA. Philippine Benevolent Missionary Association. Maraming manggagamot na PBMA. Marami yan sa buong mundo ha. Hindi lang Pilipinas ha. Ngayon, ang tanong, bakit marami may sakit? Saan sila nagmi-mission? Nagmi-mission sila, pero saan? Oo. Saan? Meron silang pinagmi-missionan. Oh. Ba't nagkawatak-watak sila? Itong isang Icleo na ito nakakulong pa yata. Oh, ano nangyari? Asan ang hiwaga? Marunong sila sa hiwaga. Actually, thirst for power. Oo. And greed. Pero hindi ako nagano sa mga PBMA. May mga gagaling ng mga PBMA. Nakagano lang ang mga bibig. Tikom lang. That's why kahit anong gustuhin ko man, sumali kung saan-saan, ayaw. Oo, taga Mindanao, ang dami-daming araw-araw nagte-text siya. Sabi, ang pangalan si Ibrahim. Ibrahim, ganito sir, ano po, sabi ko, ano bang gusto niyang alamin? Sabi ko, pinadala niya ako ng retrato kagabi. Sabi ko, mutya yan. Sabi niya, sir, anong mutya ito? Mutya ng dagat. Sir, wala akong dagat dito, ilog. Sa loob-loob ko, tanga ka ba? Yung ilog, yung tubig sa ilog nanggaling yan sa dagat. Oo, nag-flow. Ano ba? O nag-iipon sila ng mga mutya, bahala kayo dyan. Isang araw may sungay na kayo. Hindi nyo ba alam ang mutya? Isa sa pinakamahirap hanapin. Hindi lang yon. May mutya daw ng bagay. Nakamit na ako na mayroong mutya. Nakakaano naman ako eh. Meron din ako na meet. Ang problema lang ganito. Meron pa mutyang ng aswang ha? Hindi yun. Yung mutya na nahulog sa saging. Baka yun ikaluluwa ni Lola. Hindi niya alam gagawin niya. Bahala kayo. Tuliro kayo. Kaya tuliro. Email the papin ang labas nyo. Hindi pala. Yung kanta niya. Ebayuhenyo pala. Ebayuhenyo. Ayan. Okay, maraming ganyan guys. Oy, malapit na kami magprograma. Saan kailan dito? Sa Radio Pilipinas. Tres Alert. Malapit na. Pasasabihan natin. Coming soon. Di ba, okay na rin yun. At least, di ba, ma-accommodate yung mga, mga taong talagang merong katanungan. Spiritual. Pwede. Okay, ma-address yung kanilang mga problema. Sana nga. Ayan.
Nasunugan po yung brother namin recently. Nakatira sila sa amin ngayon kasama yung partner niya na nagkulam sa amin dati. Oh my God! Ba't sumama pa? May ginagawa po ba siya ulit? Nararamdaman ko po kasi umiinit yung St. Benedict medal. Malamang. Malamang may ginagawa. Paalisin nyo na yan dyan sa bahay nyo. May dalang buwisit yan. Nung first night nila dito, mukhang nag-oorasyon na. Di ba, nag-uuras yun para payamanin ka. Pero hindi, hilahin ka pa babae. Problema yun At saka, di ba, ilang beses ko na kayo sinabihan, parang batong pinukpok lang sa ulo niyo yung sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit nga eh. Kung sa tingin nyo, hindi ka dapat yung tao, papuntahin doon sa bahay nyo, huwag niyong papuntahin. Oo nga. Tsaka bakit mo papapuntahin eh? Trial and error? Tinak ko nga kung talaga mangkukulam, tinak ko nga kung talaga mambabarang. Pwede ba yun? Kasi meron din defense mechanism ang bahay. Hindi yun makakatagal pagka meron yan hindi magandang susuka. Ginagawa. Nagsusuka or di kaya ikot ng ikot parang hilong talilong. Yung talilong isda yun. Oo, parang hilong isda. Ganon, hindi niya alam baka kung hindi ka pa nakakita ng talilong eh. Ganon pa kalaki yun. Ganito. Parang igat. Parang igat siya. Para siyang anong tawag doon? Yung maliit na isda. Oh, yun. Yung yung espada. Ayun. Okay. Hello. Ngayon ka lang nanood, Judy Tatsumi. Tapos na kami. Malapit na kami matapos. Oo. Wala na po kasi sila ibang mapupuntahan. Eh di kung wala, sana gumawa sila ng paraan. 'Di ba? Kung ikaw nga ginagawa mo ng paraan para mabuhay yung pamilya mo eh. Unahin mo yung sarili mo. 'Di ba? Minsan hindi dapat kung ano dapat yung gagawin natin na hindi dapat, huwag nyo nang pilitin kasi kayo din mahirapan eh. Oo. Kung gusto mo tumulong, dapat bukal sa loob mo. Huwag yung puro reklamo din. Bakit ka tutulong kung mamumroblema ka? Exactly. Oo, di ba? Ganon din. Tapos mamaya sa inyo pahihingin lahat. Oo. Kaya diba? Tawag doon ay preservation, self-preservation. Unahin mo yung sarili mo. Kasi tatanungin ka ng Diyos, tanga ka ba? Unahin mo yung sarili mo. Unahin mo din yung pamilya mo kung meron ka ng sariling pamilya. Kawawa naman yung pamilya mo pag nadedo ka. O kung halimbawa, nayamot yun. O tinira ka, o patay ka na, di ba? Kaya nga. Ano pa? Ikaw naman magkakaroon ng sakit. Paano mga anak mo? Yeah. Tsaka paano yung negosyo nyo na ang dami-dami din. Di ba? Na ikaw lang din nag-aasikaso. So, paano? How de Carabao. Di ba? Mga bata, iba-iba yung mga sinasabi. How de Carabao. Batutin. Oo. Iba na nga tito ngayon yung yung 5 Little Monkeys. Nag-iba na. Ano mga na-invent nito mga kababayan ko. Pero yun yung nag-viral sa TikTok trending yung 5 Little Monkeys. Diyos ko, nakaka-LSS. Panoorin nyo guys. Tapos sa school, iba na rin yung 5 Little Monkeys nila. Yun na kung ano yun dun sa TikTok. Kasi yun yung alam ng mga bata. Tuturuan pa nila yung teacher. Kasi ganito yung teacher. Mali. Kaya nga hindi maganda rin influence yung TikTok sa mga kabataan ngayon. Ay, wag. Kailangan may TikTok. Kailangan may TikTok, GB. Pero syempre, parental control. With parental control. Okay, wag. Hindi, sabihin nila kung ano yung tama, tapos panoorin nila yung TikTok. Para alam nila yung inimbento lang. Oo, explain. Hindi yung pwede. Kailangan nga kasi mag-hands-on tayo sa mga anak natin. O di kaya naman, gumawa kayo ng sarili nyong app. True. Uy, balita ko yung WhatsApp tinatanggal na ni CNN China. China kasi. Tapos may chat din yan susunod. Oo nga Diyos ko, i-block din. Ano ba yan? Nandun din sa WeChat yung mga TikTok ng China. Isa pa yun, yung WeChat na yan. Yun yung pinapanood ko minsan, nandun ako sa Chinese TikTok, tawa ko ng tawa. Kasi mas marami rin silang kalokohan versus sa atin. Hindi kalokohan, katarantaduhan. At saka, grabe, babaho nila. Naman dilo. Yung one time dito, pauwi ako dito galing Davao. Gusto hindi ka naliligo eh. Hindi sila naligo. Nandito sa harapan ko yung isa, lumipat, tapos nasa tabi ko. Alam mo, mas tatabihan ko pa yung mga Indiano. Pareho lang. Tapos bad breath pa. Hindi, yung kung nagnganga, okay lang.
Ay, hindi. Amoy talaga, putok. Hindi nga naliligo. Kaya sumakit yung ulo ko after nun. Para akong bangag. Nakakabangag naman talaga. Yung Diba? ano lang, yung oxidation lang niya pag ano ng hangin doon sa loob ng katawan niya. Oo. Immune na sila sa ganong amoy eh. Hindi, alam na nila yung amoy nila. Tapos deadma lang sila. Ganon yung mga mainlander. Asin daw mga Pilipino, mababantot daw. Ha? Araw-araw kami naliligo, minuto naliligo kami. Kayo? Kayo, nagpupunas ba kayo? Nagdi-deodorant ba kayo? O hindi rin pinag-uusapan natin, symbology. Symbology. Symbology ng mga may amoy. Oo, okay. At saka, minsan guys, kung mapapansin nyo, may mga bagay pagka napansin nyo, para siyang merong backlight. Oo nga. Di ba? Symbology din po yung tawag doon. Oo. Ang tanong, anong ibig sabihin nun? Depende din sa inyo kung ano yung nakita nyo. Mamaya, ikaw pala yung nakita mo. Sarili mo lang pala. Minsan may mga ganun eh, yung biglang lingon po. Oo, mag-gano mo, no? Nandun na. Minsan merong ganun. Kaya, it's normal na meron kang makikita. Sinasabi nga agad nila, meron daw doppelganger eh. Sabi ko, hindi doppelganger yun, ikaw din yun. Oo. Paano mo ma-determine kung ikaw yun or di kaya doppelganger? Yung energy mismo. Oo naman. Feel mo yung energy signature mo kung pareho kayo eh. Diba? Ganun din minsan pagka wala yung isang tao dun sa bahay. Minsan nakala nila meron tao. Yun pala, ikaw rin pala yun. Okay. At saka yung memory imprint din doon. David nakakita talaga ng aswang. Oh? Oo. Pag hindi naman matatakotin yung bata na yun. Anong ginawa, Tito? Ewan ko sa kanya, basta sabi niya, Pami aswang. Ay ko, alam ko. Naamoy niya? Nakita niya ng dalawang mata niya. Ano itsura? Meron daw parang demonyo na may pakpak na itim, ewan ko. May pakpak daw na itim eh. Baka ganun yung pinagpakitaan siguro sa kanya. Kasi hindi siya naniniwala. Hindi, siya ang gumagawa ng content ko eh. Asan na po pala siya ngayon? But sa amin? Hindi niya nagagawa yung iba? Hindi nga niya nagagawa. Kaya nga yung Color of the Day, ako na gumagawa. Kaya ako, sabi niya, ako din nag-edit ngayon para sa inyo. Pinupost ko din. Ano daw, patampuhin daw ako, sabi niya. Sabi ko, hindi ako patampuhin. Marami nagagalit sa akin na, Sir, di ba yung Color of the Day para for the day? For the another day na yun, sir. Meron nag-message sa inyo. Nagagalit sila. Nagagalit. Kaya importante yung updated. Sabi ng mga sabi niya, ano pa po ang gamit kung Color of the Day sa ibang araw na sumapit? Ayan, kaya minsan hindi rin ako nakaka-post pagka medyo busy ako. Nagagalit nga. Kaya ang ginagawa ko talaga, iniraraos ko siya. Sabi ko, ako na nga lang gagawa nito. Nagagawa ko naman eh. Ayan, ano raw po symbolism ng Maria Capra bird? Laging pupunta sa lanay. Okay lang po ba yung ibon na yun? Kasi nilagyan ng cover ni husband para di makapasok sa lanay namin. O bakit? Di daw comfortable si husband. Okay. Hindi naman demonyo yun. Ano lang yun, bahagi lang yun ng mga unseen na kunwari hindi unseen pero seen pala sila. Na binabantayan kayo. Protector yun. Oo. Okay. At saka wala naman masama sa mga ibon. Not unless ibang itsura ng ibon na yan. Kahit na nga yung kwago eh. Oo, kwago nga maganda Yung sabi nila, eh. symbol of death, hindi, okay lang. Actually, ang kwago, symbolic representation niya, wisdom, hindi death. Bakit death? At saka in ancient times, yan yung nagbabantay dun sa library na nawala na sa Middle East. Kung gusto nyo naman, dito sa Ilog Pasig, tumawid kayo, papuntang Maynila sa Escolta, makikita nyo naman dyan mga tagak. Sa gabi, uwak. Sa gabi yung uwak eh. Sa umaga yung tagak. Dito minsan meron. At saka ang gaganda ng mga kanta nila. Depende rin yung sa iyak Pag medyo parang iba yung dating, baka yun talagang ano na yun. Baka aswang yun. Tsaka minsan nagbibigay po ng warning din, diba? Yung mga ibon. Kaya nagbibigay pakinggan nyo. Pagka pangit yung boses, iba na yun. Baka yung kapitbahay nyo kumakanta.
Gulong ng palad. Oo. Tsaka yung My Wii. Nagaway-away sila. My Wii. The legendary My Wii. Nagaway-away sila dahil sa My Wii. Ano po meaning ng dream na kinukurot ng dead loved one? Kinukurot ka ng dead loved one? Baka nagpaparamdam sa'yo. Tapos ikaw pasaway, hindi mo masyadong minamind. Tapos alayan ninyo. Bigyan nyo ng pagkain, paborito nyong pagkain. Malapit na ulit ang veneration of the dead or the ancestors natin. This coming Misa. So, kailangan mag-offer kayo ng mga gusto ng mga loved one nyo na mapayapa na pagkain. Hindi, yung dasal na 49 times, dadasalin, Namo, Mili, Tuoto, Poye, Soha. Yan ang dasal sa mga dead, ng mga ancestors. Tsaka po yung filial piety mantra. Yung kasama yun. Kasama. Ayan. Ano po meaning ng panaginip na kailangan namin magpunas ng lupa para di makita ng mga monster? Wala. Fear of the unknown. Oo. Fear of the unknown lang yan. Tsaka parang ayaw mo ng limelight pagka ganon. Gusto mo lang mag-blend in. Kaya majahiin. Mahiyain. Or intimidated ka somewhere. Oo. Yan. So guys, kung wala lang katanungan, magtanong pa kayo. Oo. Kasi okay naman kami dito. Wala kayong tanong, uuwi na kami. Hindi, bahay pala nila to. Maglalakwatsa pa ako. Joke. Hindi, may mga ayusin pa ako na videos. And kasi, after nitong live, ina-upload namin to sa YouTube. So, kailangan ko munang mag-decode. Hayaan mo na yung cellphone na mag-decode. Iwanan ko muna dito para ma-send kay Tito Tony. Kasi minsan matagal. Nako, nag-iintay palagi si Josephine Katinding. Hi, Tita Josie. Kumusta? Number 1 fan. Number 1 fan ni JD. Si Josephine Katinding. So, kay Tito Tony, parati nag-comment dito sa inyo, no? Lahat naman ng nagko-comment siya. Taga-Giginto, Bulacan. Ayan, dati sa Cherapura. Kapitbahay ninyo. Cherapura, doon pala. Doon po sa client po before ni Daddy. Ayan. Cherapura, taga ron si Mayor. Po. Si Mayor na taga, ayun. Sabihin. Basta ayun. So guys, kung wala nang tanong, thank you for your time. And Tito, meron kayong i-announce or na-announce sa kanina? Sumali kayo doon sa YouTube channel ko. Don't forget to subscribe to Tito Tony's YouTube channel. Yung anti-cancer. Ayun, meron. Anti-sunog. Sayang, Oo. Sayang, sana nag-upload kayo nun. At saka yung rin po, yung tungkol kay Haring Kamatayan din, diba? Oo, sinabi ko din yun, dasal kay Haring Kamatayan. Kung hindi ka talaga kay Haring Kamatayan, hindi ka mamamatay. Oo, painom mo yun sa kanya. Dadasalin niyo yun sa isang basong tubig, ipi-play niyo siya. Tapos inom. Okay? Dami kong dasal doon na pwede mo pang gamot. Andun din yung mga gamot sa mga nagdidemensya. Yung merong sakit sa may sakit na Alzheimer. Merong kalimot. Ayun, meron doon. Pati yung mga taong makakalimutin pwede. Nandun lahat. Nandun. Diyan yung masusubukan. Paano kung sadyan talagang matigas ang ulo ng taong yun? Ipapatay na natin. Joke lang. Okay, hindi namin gawain yun. Nagbibiroan lang kami dito. Ayan. So, with that, thank you for your time and have a great weekend. Goodbye and God bless. Weekend na nga pala, no?